video dito sa ating YouTube channel. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako may hawak ng rechargeable drill. At nakita nyo yung thumbnail natin. Well, ito ang isang solusyon na pwede mong gawin. Ang ating DIY lamp stand. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification bell button para ma-inform ka sa mga bago pa nating imbisyon. So let's go! Hi guys! Magandang buhay! So welcome dito sa Bros TV Official. So bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa mga subscribers natin na sa ngayon, meron na tayong 100 subscribers. And dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. So, sa video ito, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung nakita niyong picture doon sa thumbnail. Ito yung ginagamit ko sa pag-vlog. So, narito ang mga ginamit ko. So, meron ako ditong mga tubular. Ito galing sa sampayan na ng damit na sira na, hindi na siya magamit. So, kaysa itapon, so gamitin natin. Okay, so para makatipid tayo, hindi tayo bili ng bili. Ayan, so pwede tayo mag-DIY. Okay, so mga kailanganin natin ay tubular, siyempre yung lamp, yung mic, rechargeable drill, or kung meron kayong kahit yung saksak na drill. So mag-ingat sa paggamit ng mga electric powered na tools, no? Dahil baka makuryente yung bata, gano'n, o masugatan. So please be guided, no? Ang video ito na pwedeng gawin ng mga may edad. Okay. Right. So meron din tayong long nose, meron tayong field screw, cutter, meron tayong katala, crescent, meron tayong wire, at meron ako dito ito yung ginagawa ng popsicle. No, so since matagal na siya, so hindi naman na siya ginagamit, sira na din, so gamitin natin. Okay, so simulan na natin. Itong tubular, meron siyang kasamang takip. So ito. So ngayon, ang gagawin natin is, dito natin itutornilyo yung itong lamp. So bubutasan natin sa dito sa top, sa ibabaw. Okay. So simulan na natin. So since bago pa lang ako mag-vlog is meron nang ginawa yung kapatid ko. So gagawin natin is i-improve pa natin. Right? Kumbaga i-upgrade natin. Right? So, start na tayo. Kailangan, babaklasin muna natin yung likod. Tanggalin natin siya dito sa holder niya, sa base niya. So may apat siyang tornilyo doon, tanggalin natin, so matatanggalan natin. So pwede din kayong gumamit ng kahit kung anong available na meron kayo sa bahay. So pwede nyo gamitin. So, ayan, so natanggal na natin. Ngayon, tanggalin natin yung tornilyo kasi itong aluminum na to, na nabipen, naka-tornilyo siya dito. So tanggalin natin. Sabi nga kung kaya mo namang gawin, ba't bibili ka pa, diba? So ngayon, yung switch, may switch siyang kasama. Tanggalin na rin natin. Siguro putulin na lang. Yan, natanggal na natin yung lock niya. Nut. So ito, yung plug, hindi siya makakalusot dito sa na susukan ng switch. So kailangan natin tanggalin ito. So pag natanggal na natin, mailulusot na natin sa butas.
So yung plug na to gagamitin din natin mamaya. Okay, pa hindi ito bibili, di ba? Okay. So ito na siya guys. So, yan, natanggal na natin. Ngayon, kailangan natin siyang ilagay dito sa takip, no? Para mga ito na rin magiging stand niya. So, bubutasan natin ito. Kailangan isuksok mo muna siya. Kasi mas mahirap, pag hindi siya nakasuksok, mahirap siya butasan. So, dito natin gagamitin itong drill. So, yung size nitong drill bit natin is almost same size nitong ating bakal na to, aluminum. So, mag-ingat sa paggamit ng power tools. Tapos, ngayon, tanggalin natin. Yan, natanggal na. So, ito, since mahaba to, pwede tayong maglagay ng spacer or washer. Kasi ito, manipis lang din naman yung pag-iipitan niya. So, kuha tayo ng spacer or nut. Yan, para magawa natin siya. So, ito na guys, nakakuha ko ng spacer. So, yun, hindi kasi ako mahilig magtapon ng mga tornilyo. Yan. So, in time na kakailanganin mo na, so yan, magagamit ka. Hindi mo kailangan bumili. Yun, gamitan natin long no. Nailag na natin. Yan, secure natin. Ngayon, kailangan natin i-splice itong dalawang dulo. Kasi kailangan natin siya dugtungan ng wire. At medyo mababa yung wire. So, gagamit ako ng medyo matabang wire. Since yung ilaw na to is syempre medyo magiging matagal siya habang nag-video ka or kumukuha ka ng pictures. Ganun. Kailanganin mo ng matagal siya naka-open. Yun. Dugtungan natin ng wire. Yan, place natin ito. So, paalala muli, mag-ingat sa paggamit ng cutter. So, ito ang ginagawa ko, hindi ko siya pinagpapantay, hindi pantay. Kailangan, mahaba yung isa maiksi. Para, pag natin, pinagdugtong natin, hindi siya magdidikit. Para hindi siya magdidikit na maging short, mag-short yun. Magiging cost pa yun ang tunog. Okay, so yan. So ito din, splice na rin natin. So ngayon, ang gagawin natin is ipagdidikit din natin yung mga itong ating wire. So wala naman siyang tinatawag na polarity kung positive, kung negative. So wala naman siyang ganun. So kahit alin dito sa dalawa, okay lang yun. So halimbawa ito, pipilitin ko yung both sides. May background din tayo sa electrical engineering. Aside from pagiging nurse natin at pagiging kusinero, rabitero, labandero, ayan. So ito, nagagamit din natin. So marami tayong mga natatagong mga skills. So dito sa channel natin is i-share ko yun sa inyo. Hindi ko yun yung pagdadamo. So please subscribe dahil marami ka pang matututunan dito sa Ross TV Official. Yun. Siyempre, kakailanganin natin ng electrical tape para yun nga, dito sa pinagdugtungan natin is hindi siya magdikit. So ayun guys, nakakuha na tayo ng electrical tape. At meron din ako dito maising hose. No? So mamaya turo ko sa inyo kung saan natin ito gagamitin. Okay? So ngayon, i-tape na natin yung pinagdugtong natin na wire. Para hindi siya mag-short. So ipupulupot mo lang siya dun sa wire. So medyo hihila-hilahin mo para mas mahigpitan siya. Ayan. Siguraduhin na mabalutan yung buong wire na walang balat.
Yung isa naman. So doon pala sa mga kaibigan ko na forever supporters daw sila. Yun. Shout out sa inyo. Kay paring Bob. Paring Bob, shout out na kita ha. Kay paring Fairmont. So kung may kayo yun nasa area ng Marikina, pwede kayo magpa-deliver ng tubig. Sa kanya is living water. Yun. Siya yung nagde-deliver ng tubig natin. Okay, so ayun na guys. Naiyan na natin. Nagpipikit na natin. Ngayon, kailangan natin butasan itong tubular para madaanan ng wire. Dito natin palalabasin yung wire. Okay? So, again, mag-ingat ha kapag gamit ito. So, butasan ko siya dito siguro mga dito lang. Kung ito kalahati, so 1/4. Nasa 1/4 tayong part. So, doon natin yung kalahati. So, gagamit ako ng patungan na may butas. Kasi baka dumiretso yung drill natin. Pero, ang bubutasan natin dito is half lang. Hindi natin bubutasin through and through, no? Huwag natin palagpasin yung isang side lang kasi palulusin lang natin yung wire. Right? So, ayan guys, nagbutas na siya. So, since matalim ito, doon natin gagamitin itong hose para hindi doon masusugatan yung wire natin. Okay? The next step natin is, so, medyo maliit yata itong hose na ito. Gagawin natin is, slice na lang natin. Slice natin siyang ganyan para ang purpose lang naman nito is ipalot natin yung wire na sasakto dito sa matalim na part na ito, dito sa butas. Ngayon, pasok na natin ito. Pagpasok mo, ipalutin mo na dito. Kunin mo dito sa butas. Ito na, may lusot na natin. Yay! Ayan. Ayan na natin, nalawit ito. Ito, shoot na natin. Okay. Yan, wala. O diba? Ngayon, mini-splice natin na ito, yung hose. Susok natin dun para hindi siya, protection pa rin siya para hindi siya matulatan. Yan, okay na siya. Pinashoot na natin, may sapin na. So, pangalawang niya na yun. Yung hose na yun is pangalawang sapin niya dito. So, para hindi siya masusugatan. So, ginamit yung hose is medyo plastic. So, medyo makunat siya. Yan na, guys. So, meron na tayong Ngayon, kakabit naman natin yung plug. Ito. Yung tinanggal natin kanina. Tanggalin natin yung wire, tapos ilagay natin yung wire na to. Kailangan natin i-splice yung dalawang wire. Ito naman, since yung kanina, nagdugtong tayo, hindi siya pantay. Sa paglagay naman dito sa plug, kailangan pantay siya. Okay, so yan. Yun, pa-shoutout na rin pala kay Karancho, no? Ating kaibigan na sumusuporta rin sa ating channel, no? Yun. Saka kay J-Lord, yan, si Tadok. Yan yung pinsan ko yan si Tadok. So, sinabi niya daw dun sa kanyang mga katrabaho na pinsan niya daw ako. So, ayaw daw maniwala. So, ito, Tadok, para sa'yo. Sinishoutout na kita dito sa video na to.
ito, tanggalin natin. Nakatornilyo lang din to. Yan. So pag natanggal na natin, ito naman ilalagay natin dito. So, yung pagsabit ng wire, kung nasa left side siya, kasi ang higpit niya clockwise. So pag hinigpitan mo siya, hindi siya matatanggal. Unlike na pag dito mo siya sa other side, pag hinigpitan mo, kumukontra siya dun sa sa pagpihit mo, ngayon malalaglag ka. Yan, may tip ka na ha. Pwede mo rin siyang ipaikot dun sa tornilyo para ma-secure. Tsaka higpitan mo siya para hindi siya mag-loose. Kasi pag nag-loose yan, may chance na mag-spark. Okay? Ito na, nakabit na natin. Ilagay na natin ngayon siya dito sa casing. So, sisiguraduhin natin na hindi sila magdikit. Hindi sila magkadikit sa loob. Okay? At since mataba yung wire natin, hindi siya papasok dito sa handle, maliit lang to. Pwede natin siyang i-splice lang to. So, bawasan natin dito para ma-sure. Ayan. Ito na, nabawasan na natin. So, sure ball pasok na to. Ayan, yes, pasok. Tapos takpan na natin. So, kailangan yung isang side niya rin, bawasan din natin para may pasok. So ayan, parehas na silang may nabawasan na natin yung daanan ng wire. So ilagay na natin. So pa. Boom! At i-lock natin. So ito, tornilyo lang yan. So naka-tornilyo. So lock natin ang using Philip. Yan na siya mga ilaw. Mga ilaw, ayan na siya. Lagyan na natin. So, yun. Ito na. So, may stand na tayo. Lamp stand. There you go. So, ito maganda dito kasi pwede mong iliko na ganyan. Ganyan, pwede mo pa ganyan. So, depende sa angulo na gusto mo sa. Alright. So, yun. So ngayon, ipapasok natin siya doon sa stand para magiging kalalabasan niya si ganito. So nandun siya. Yan. Diba? Maganda. Malinis. So, para mas maging malinis pa siya, lagyan natin ng electrical tape. Isa na rin to para ma-secured yung wire. Hindi siya mahihila-hila. At the same time, malinis. So, quality yung gawa mo. Yan. So, pwede natin dito. And then, ilagay na natin dito. Kailangan, pag gagawa ka, hindi lang yung nakagawa ka lang gano'n na. Hindi. Isipin mo din yung aside from sa safety is yung quality, di ba? Maganda siya. Linis. Linis siya. Ito na. Yan. See? Nalinis na. Ay! So, try nga muna natin. Isusok natin doon sa ating stand. Pakita sa inyo. So, ito na siya guys. So, nilagay na natin dito sa So, as you can see, medyo mataas siya. Kasi adjustable naman yan. So, ayan siya. So, nandito yung camera mo. So, nandito yung ilaw natin. So, meron din siyang stand doon. Yan. Ito yung DIY din to. Kahoy lang yan din. Tapos, PVC. Yan. Kahoy lang yan din. Tapos, PVC na inainitan, binilog, niyakap dito sa tube. So, yun. Kagawa ni Kuya Kim yan. Good job, Kim. So, testingin na natin. Saksak natin kung tingnan natin yung ilaw niya. Yan guys, saksak na natin. Way! Good job! So yun. So sa video ito hanggang dun lang muna kasi masyadong tayong mahaba.
So, gagawa ako ng separate video regarding sa paano natin to i-upgrade, no? Lalagyan natin siya ng switch and mic holder. Okay? So, sana may natutunan ka, no? Nakakuha ka ng idea dito sa ating video na ito. So, maraming salamat and God bless you.